Hello, muli po ako nagbabalik mga kasummer. Nakawala na si Lexus at hindi siya nagbibiro. Direkta niya na ngayong tinatarget ang buhay ni Jessa at ang kanilang magiging anak. Sa isang gabing puno ng habulan, putukan at pagtataksil, muling masusubok ang katatagan ni Santiago. Pero sa likod ng lahat ng ito, isang nakakakilabot na bitag ang naghihintay. Isang bomba, isang desisyon, at ang panganib na baka ito na ang huling pagkakataon na makita nila ang isa't isa. Kaya pa ba silang iligtas ng tadhana o ito na ang katapusan ng Aquino legacy? Simulan na natin ang kwento. Sa loob ng Provincial Detention Facility, isang convoy ng 3 police vans ang nakahinto sa gate. Ayon sa dokumentong dala ng isang lalaki sa itim na jacket. Order from higher office daw, transfer of high-profile inmate Lexus Aquino to another facility. Walang nagtanong dahil bayad ang lahat ng mga naka-duty. Peke ang lahat mula sa mga lagda hanggang sa police ID. Habang naglalakad si Lexus palabas ng selda, may ngisi sa labi. Bit-bit ang maliit na bag na puno ng mga plano ng paghihiganti sa kapatid na matagal nang kinaiinggitan. Ang sarap ng hangin ng kalayaan. Anitong huminga ng malalim. Sa loob ng van, nakaupo si Andrea. Naka-shades kahit gabi. Ang bilis ng kilos mo. Maaasahan ka talaga, sabi ni Lexus. Hindi ko kayang pabayaan ka, boss, sagot niya. Kailangan mong matapos ang sinimulan mo para sa marangyang buhay na naghihintay sa ating dalawa. Ngumisi si Lexus. Oh, I will. And this time, sisiguraduhin ko na wala nang makakapigil sa akin. Lalo na si Santiago. Kapag wala na siya, sa akin mapupuntang lahat ng ari-arian niya. Habang nakangisi si Santiago na pinagmamasdan si Jessa, sunod-sunod ang tawag sa cellphone niya ni Luther. Bro, emergency! Halos sigaw nito sa kabilang linya. Si Lexus, nakawala. Napahinto siya at parang nabingi. Ano? Paano? Fake transfer order. Mga tauhan niyang gumawa. Sinabihan na ng pulis ang lahat ng checkpoints. Pero kailangan mo mag-ingat. Alam nating babalikan ka niya. Agad na tumayo si Santiago at lumapit sa bintana, nagmasid sa paligid. Bakit? May problema ba? Tanong ni Jessa. Tumunog ang cellphone ni Jessa, isang unknown number. Nakita niya ang takot sa mukha nito habang binabasa ang mensahe. Uunahin kita at ang anak mo. Nalaglag ang cellphone mula sa kamay ni Jessa. Tumama ito sa sahig. Umilaw pa ang screen. Mabilis niyang nilapitan ito. Anong nangyari? Hindi ka agad nakapagsalita si Jessa. Nanginginig habang tinuturo ang cellphone. Binasa niyang mensahe at sa loob ng ilang segundo, nagdilim ang paningin niya sa galit. Huwag kang matakot. Nandito ako. Hindi ko kayo pababayaan. Madiin niyang sabi. Kanino galing ang text? Malamang si Lexus. Nakataka siya sa kulungan. Niyakap niya si Jessa. Ramdam niyang panginginig ng katawan nito. Agad niyang dinukot ang cellphone na tinawagan si Luther. Bro, kailangan ko ng tulong mo ngayon din. Magpadala ka ng 10 bodyguards sa bahay ngayon na. Pati sa ospital at Aquino Group. Demonyo talaga tong si Lexus. Aniyang gigil na gigil. Kapit at bro, on the way ng team. Nag-alert na rin ang mga pulis sa area. Lumapit siya kay Jessa. Hinawakan ang magkabilang pisngi nito. Walang mangyayari sa inyo. Narinig mo ko? Hindi ko hahayaan na may lumapit sa inyo ng anak natin. Ngunit baka sa mga mata ni Jessa ang takot. Hindi lang sa banta, kung hindi sa kung anong kayang gawin ni Lexus. Santiago, mukhang hindi siya titigil hanggat hindi kanya napapabagsak. Baka pati ang anak natin madamay. Anito umiiyak na. He'll have to go through me first. Tahan na, akong bahala sa inyo. Mariin niyang sagot. Sa labas ng bahay, naririnig na ang ugong ng mga motorsiklo at sasakyan. Paparating na ang security team. Kinuha niyang lisensyadong baril sa drawer at tumingin sa bintana. Stay here, utos niya. Close the door, I'll check outside. Naiwan si Jessa, mahigpit ang hawak sa tiyan. Kinabukasan, maagang nagising si Jessa sa tawag ni Santiago. Hindi pa man nakakapag-almusal, pinipilit na siyang sumama nito sa opisina. Jessa, please. Hindi ako mapapanatag kapag naiwan ka dito. Mariin itong sabi habang nagsusuot ng coat. Santiago, hindi ako empleyado ng Aquino Group. Anong gagawin ko doon? Ang mahalaga nandun ka. Mas safe ka sa tabi ko.
Hindi mo kailangang bantayan ako, parang bata. Lumapit to, seryoso mukha. Please, ngayon lang dahil gusto kong matiyak ang kaligtasan yung mag-ina. Hindi na siya nakapagsalita. Isang tingin lang ni Santiago at alam niya nang wala siyang laban. Pagpasok nila sa Aquino Group, ramdam niyang titig ng mga empleyado. Ang ilan ay bumati, ang ilan ay nagbulungan, pero karamihan ngumitit parang may pag-asang nabuhay muli sa gitna ng kontrobersya. Ma'am Jessa, welcome back, bati ng mga nakasalubong nila. Napalitan ng ngiti ang kaba ni Jessa. Hindi niya inakalang mamimiss niya ang opisina. Ngayon, ibang klaseng eksena, magkatabi silang naglalakad at magkahawak ang kamay. Hindi niya alam kung dahil lang sa pangungulit ni Santiago o dahil gusto na rin niyang wag bumitaw, pero hindi pa sila bati. Sa loob ng boardroom, naghihintay na si Luther. Maya-maya may mga miyembro ng board. Nakaset ang projector at nasa harap ang isang dokumentong nakasulat. Official findings. Fabricated audio material. Tumayo si Maya. Sir, lumabas ng resulta ng investigation. The NBI confirm AI generated ang voice sa audio. Peke ang recording. Humugot ng malalim na hininga si Santiago sa katumingin kay Jessa. So, it's finally over? Ngumiti si Luther. Nalinis ng pangalan mo bro, pati ng Aquino Group. Lahat ng investors nagpadala ng statement. They are back in. Marami itong hinawakan ng kamay niya sa mesa. Walang pakialam kahit pinapanood sila ng lahat. Thank you for standing by me. Napayuko siya. Hindi mo kailangang magpasalamat. Ginawa ko lang kung ano ang tama. Pagkatapos ng meeting, naglakad silang dalawa sa rooftop. Malamig ang simoy ng hangin. May liwanag ng araw na tumatama sa mga salamin ng gusali. Na-miss mo ba to? Tanong ni Santiago. Ang Aquino Group? Oo, parang tahanan ko na rin to dati. Pwede pa rin naman. Bumalik ka na dito. Hindi bilang assistant, kundi bilang partner. Tumingin siya dito, nag-aalangan. Partner sa trabaho o sa buhay? Both. Sagot ni Santiago, nakangiti at lumapit ang hinaplos ang kanyang mukha. Hindi siya kagad nakasagot. Ang puso niya parang gusto nang sumuko, ngunit bago pa siya makapagsalita, tumunog ang cellphone ni Santiago. Nabasa ni Santiago ang mensahe at biglang nagbago ang ekspresyon ng mukha nito. Anong nangyari? Tanong ni Jessa. Halatang kinakabahan. Nag-message si Luther. May nahuli daw na tauhan ni Lexus sa construction site ng Ocean Park Project. May dala daw na explosive. Sagdya. Santiago, baka malagay tayo sa panganib. Natatakot ako, sabi ni Jessa. Niyakap to ni Santiago. Huwag kang mag-alala. Poprotektahan kita ng anak natin. Walang masamang mangyayari. Maya-maya ay muling tumunog ang cellphone niya. Tumatawag si Luther. Bro, hingal ng boses ng kaibigan. May sumabog sa site kung saan nakalagay ang mga materials na flammable. Thank God, walang nasugatan. Buti na lang maagap tayong nahuli ang tauhan ni Lexus. Kung hindi iskandalo na naman. Shit! Napasigaw si Santiago. Confirm ba? Bomba talaga? Yeah, homemade explosive. Nagtanim ng isa sa stockroom. Kasalukuyang tinitignan ng mga pulis at bombero ang sitwasyon. Nanigas ang panga niya. I'm going there. Santi, wag muna. Pero pinutol niya ang tawag. Hawak ni Jess ang tiyan habang pinagmamasdan si Santiago. Santiago, huwag ka nang pumunta doon. Delikado. Baka mamaya may nakaabang na tauhan si Lexus. Lumapit siya, hinawakan ang mukha ni Jessa. Kailangan ko makitang sitwasyon at alamin kung sinong nasa likod nito. Pero ayaw kong iwan ka, sasama ka sa akin. Ha? Ano? Hindi ako. Mas safe ka sa tabi ko. Sandali lang tayo. Pagkatapos, hahanap tayo ng ligtas na lugar kung saan ka pwedeng manatili pansamantala habang inaayos ko ang problema. Mahigpit niyang hawak ang kamay ng asawa. Jessa, please. Wag mo kong kontrahin ngayon. Hindi ko kakayaning mawala ka sa paningin ko. Pagdating nila sa Ocean Park construction site, amoy pa rin ang pulbora at nasunog na semento at plastic. May mga bombero sa paligid at mga empleyadong halatang nagpapanik. Lumapit si Santiago, tinanggal ang coat, diretso sa mga pulis. Sir, bawal mo nang pumasok. Hindi pa secure ang lugar. I'm Santiago Aquino. This is my site. Sigaw niya. Tahimik ang lahat. Sumunod ang security team. Iniwan niya si Jessa sa loob ng kotse. 10 bodyguards ang nakaabang sa paligid. Stay inside.
Mali niyang bilin bago bumaba. Lock the doors. Santiago, please, Jessa, tumango ito kahit na nanginginig sa kaba. Habang sinusuri ni Santiago ang mga guho, isang sunod-sunod na kalabog ang narinig sa hindi kalayuan. Sinakmal siya ng matinding pangamba. Isang matinding pagsabog ang gumulat sa lahat. Isa sa mga truck, halos 50 meters lang mula sa kotseng sinasakyan ni Jessa, ang sumabog at nagliyab. Jessa! Sigaw ni Santiago sabay takbo pabalik. Para siyang aatakihin sa puso, sa labis na pag-aalala. Makapal ang usok, may mga apoy na lumalaganap sa lupa. Tumunog ang mga alarms. Nataranta ang mga tao. Nakita niya ang kotse. Nakasara ang pinto. Nabilis siyang lumapit at binuksan ang sasakyan. Jessa! Nakatago si Jessa sa ilalim ng dashboard. Nanginginig. Santiago! Sigaw nito sabay yakap ng mahigpit. Okay ka lang. Tumango ito, nanginginig. Akala ko. Shh! Ligtas ka. Pero hindi tayo pwedeng manatili dito. Tinawagan niya kaagad si Luther. Bro, I need a safe place. Hindi na pwedeng sa bahay sa ospital kami tumuloy. Gamitin niyo yung rest house ko. Private area, may high fence. I'll send the location now. Sa daan malamig ang gabi, halos walang ibang sasakyan. 10 bodyguards ang kasunod nila sa convoy. Tahimik lang si Jessa. Hawak pa rin yung kamay nito. Santiago, mahinang sabi nito. Hanggang kailan tayo tatakbo? Hanggang sa mahuli ng pulis si Lexus. Pasensya ka na kung kinakailangan na muna kitang itago. Nitong puno ng pag-aalala ang mukha. May napansin ni Santiago ang liwanag ng mga ilaw sa likod nila. Bodyguards ba yan? Tanong ni Jessa pero yun ang tumingin siya sa side mirror. Kumabog ang dibdib niya. 3 tinted SUV ang mabilis na lumalapit. Walang plaka, Jessa. Bakilap? Ani ang pinipili kitago ang takot. Bakit? Hindi pa ito natatapos na biglang bumangga sa likuran nilang isang van. Napasigaw si Jessa. Malamang mga tauhan to ni Lexus. Kumapit ka. Bibilisan kong andar. Sigaw ni Santiago. Kumilos agad ang mga bodyguard na sakay ng van sa likod nila. Bumunot ng mga baril. Sumiklab ang putukan. Ang mga bala pumupunit sa hangin. Santiago! Huwag kang gagalaw, sigaw nito sabay labas ng baril at tumutok sa bintana. Natamaan nitong mga gulong ng isang van na lumalapit sa kanila. Nagpagewang-gewang ang isa sa mga sasakyan ng kalaban hanggang sa huminto ng tuluyan. Pero 2 pa ang sumusunod. Ang convoy nila naghiwa-hiwalay. May tumutugis, may sumasagot ng putok, ngunit mas madami ang tama ni Lexus. Luther, we're under fire, sigaw ni Santiago sa telepono. Send back up. Kilometers 45 southbound. Copy. Sending police support. Sagot ni Luther. Pero huli na. Biglang bumangga ang kotse nila sa isang van na nag-cut sa kanilang harapan. Napasigaw si Jessa. Halos mawala ng malay sa lakas ng impact. Nailihis ni Santiago ang sasakyan pero tumama ito sa sementong harang at na-corner na sila. May mga lalaking armado na lumapit. Stay down. Bulong ni Santiago, sabay labas ng baril. 1, 2, 3, isa-isang tumumbang mga kalaban, pero dumami ang dumating. Santiago! Sigaw ni Jessa, takot na takot. Don't move, I'll handle this. Pero mula sa likod, may 2 lalaking nakapuslit. Isa sa kanila biglang binasag ang bintana ng kotse. Huwag kayong lalapit sa kanya! Sigaw ni Santiago sabay putok. Ibaba mo baril mo! Sigaw ng isa sa mga kalaban. Uunahin namin ang mahal mong asawa. Nakita niyang baril na nakatutok sa ulo ni Jessa. Santiago! Sigaw ni Jessa, umiiyak. Dahan-dahan itinaas ni Santiago ang mga kamay. Okay. Huwag mo siyang sasaktan. Ako ang gusto niyo, hindi ba? Ako ang kunin niyo. Pakawalan niyo siya. Ngumiti ang lalaki. Sabi ng boss, 2 daw kayong dadali ng buhay sa kanya. Baka mabawasan ng bayad kapag isa lang ang dinala namin. Magkano binayad sa inyo? Gagawin ko 10 doble. Pakawalan niyo lang ang asawa ko. Tinadyakan nito si Santiago palabas ng kotse at sa pilitang pinaluhod, nilapitan ni Jessa ang asawa pero pinigilan siya ng isa pang lalaki. Jessa, mahina niya sabi. Whatever happens, I'll find a way. Trust me. Bago pa ito makasagot, tinakpan ng ulo ni Jessa ng itim na tela. Isang malakas na hampas sa likod ng ulo ni Santiago at nagdilim ang lahat. Mabigat ang ulo ni Jessa nang magkamalay. Amoy alikabok,
Kalawang at lumang kahoy ang paligid, masakit sa ilong ang amoy ng langis at lumang bakal. Nang imulat niyang mga mata, nasilaw siya sa liwanag mula sa bumbilya. Napalibutan siya ng mga drum ng gasolina, mga lumang makina at mga nakasampay na kadena. Nakatali ang kanyang mga kamay sa likod at sa harap niya. May isang CCTV camera na nakatutok sa kanya. Santiago, mahina niyang tawag, walang sumasagot. Habang dumadaloy ang luha sa pisngi niya, sinubukan niyang igalaw ang mga kamay pero mahigpit ang pagkakatali. Nagpumiglas siya ngunit hindi niya maikalag ang tali. Please, may tao ba dyan? Sigaw niya. Tulungan niyo ako! Tanging echo ng boses niyang sumagot. Ilang sandali pa, napahikbi siya. Unti-unting nauupo sa takot. Napaluhod siya, nananalangin habang umiiyak. Diyos ko, iligtas niyo kami ni Santiago. Iligtas niyo ang anak ko. Sa kabilang building, sa isang madilim na opisina, nakaupo si Lexus Aquino, hawak ang isang remote at nakangising pinapanood siya sa monitor. Ang ganda pa rin niya kahit na umiiyak, sabi nito na may halong pagnanasa. Sayang ka, Jessa, pinili mong kapatid kong mayabang. Lumapit si Andrea, nakasuot ng itim at nakashades kahit na gabi. Boss, gising na siya. Anong gagawin natin? Good. Watch her closely. Siguraduhin mong hindi makakatakas. Bakit may suot siyang vest? Tanong ni Andrea at halatang kinakabahan, ngumisi si Lexus. Para siguradong hindi siya lalayo, baka kasi makatakas. Sa monitor lumapit ang camera kay Jess at doon nakita ni Andrea na may mga pulang ilaw sa gilid ng vest. Kumikislap to. Boss, bomba ba yan? Bulong ni Andrea. Ngumiti si Lexus. Exactly. Samantalang sa isang madilim na basement, unti-unti nagkamalay si Santiago. Ramdam niya ang sakit sa ulo at lagkit ng dugo sa kanyang sentido. Nakaposas siya sa bakal na upuan at sa tapat niya nakatayo si Lexus na sinabuyan siya ng tubig. Lexus, garalgal niyang sabi. Hayop ka! Tarantado ka! Shhh! Puto ni Lexus sabay tingin sa kanya ng may halong galit at tuwa. Akala mo, ikaw lang marunong magtayo ng imperyo? Ako rin at sisimulan ko sa abo mo. Hindi mo ko mapapatumba, mariing sabi ni Santiago. Kahit kailan, pakawalan mo ko dito, ngumisi si Lexus. Talaga lang ha, sa akin ang lahat ng yaman mo, pati ng pangalan mo. Ang Aquino Group ay magiging akin na. At yung minamahal mong babae, napakayom si Santiago sa galit. Huwag mong idamay si Jessa. Lumapit si Lexus, nakadikit at halos ang mukha sa kanya. Alam mo bang mas masaya kapag nakikita kong unti-unti kang nawawala ng pag-asa? Gusto mo bang makita ang kamatayan niya? Nasaan siya? Singal ni Santiago. Nasaan si Jessa? Kung gusto mo ng pera, sabihin mo. Ibibigay ko kahit na magkano. Huwag mo lang siyang sasaktan. Pera? Natatawang sagot ni Lexus. Hindi ko kailangan ng pera mo. Ang gusto ko ay makitang nagdurusa ka. Wala ka nang magagawa para iligtas siya. Binunot ni Lexus ang cellphone at pinindot ang isang video file. Lumabas sa screen si Jessa. Nakatali, umiiyak at may suot na vest na kumikislap. Santiago! Sigaw ni Jessa sa video. Jessa! Napasigaw din si Santiago at halos mabali ang posas sa lakas ng paghila niya. Ngumisi si Lexus. See? One click and she goes, boom! Tinaas itong remote sa harap ni Santiago. At ako lang ang may hawak ng detonator. Shit! Napasigaw si Santiago, nanginginig sa galit. Lexus, kung may natitirang konsensya ka, pakawalan mo siya. Ako na lang. Tayo ang magkaaway. Huwag mong idamay ang mag-ina ko. Tignan mo nga naman. Buntis pa palang asawa mo. Kawawa naman at hindi mo na masisilayan ng mag-ina. Lexus, nagmamakaawa ko sa'yo. Iuurong ko ang demanda sa'yo ng Aquino Group. Ibalik mo lang sa akin si Jessa. Ngunit tumawa lang si Lexus na parang baliw. Sorry, matagal na akong walang konsensya. I-check nga natin ang misis mo. Anitong kinuha ang cellphone. Sa monitor nakatitig si Lexus, ngumisi. Pinindot niya ang remote at ang mga pulang ilaw sa vest ay kumislap ng sabay. Santiago, kawawa naman si Jessa. Umiiyak at hinahanap ka. Tila demonyo nitong sabi. Lexus, nagmamakaawa ko sa'yo. Pakawalan mo si Jessa. Ngunit tila ito bingi.
Tumunog ang cellphone ni Lexus. Isang tawag mula sa isa niyang tauhan. Boss, may paparating na sasakyan. Papaulanan na ba namin ng bala? Ngumiti si Lexus. Nope, hayaan niyo silang makalapit. Perfect timing. Gusto ko ng gyera. Tignan natin kung sinong mananatiling buhay. Habang papalapit ang sasakyan ni Luther sa compound, maririnig ang halakak ni Lexus na umaalingaw-ngaw. Sa kabilang banda, nasa loob ng isang SUV sina Luther at Maya. Hawak ang tablet na may GPS tracker. Dito huling nag-transmit ng signal ang kotse ni Santiago. Sabi ni Maya, nakakunot ang noo. Pero nawawala ng trace pagkatapos ng kilometer. Hindi to maganda, sagot ni Luther. Kailangan natin magmadali. Ilang minuto pa, narating nilang isang abandonadong sasakyan sa gilid ng highway. May mga basyo ng bala at bakas ng dugo sa pinto. Damn it, bulong ni Luther. They took them. Tumunog ang cellphone niya, isang tawag mula sa isa sa kanilang security contacts. Sir, may impormasyon na kami. Nakitang isa sa mga van na ginamit sa pagdukot, papunta sa lumang industrial compound. Sigurado ka? Positive, sir. Nakuhanan ng dashcam ng truck driver. Tumayo si Luther, puno ng determinasyon. I-ready mo ang team. We move now. Magkita tayo sa location. Tahimik ang paligid ng lumang bodega. Mula sa dilim, dahan-dahang lumipat sina Luther at Maya. Pinigilan ni Luther si Maya. Makinig ka. Huwag ka na sumama sa loob. Hintay mong iba nating backup sa labas. Delikado to. Tumaas ang kilay ni Maya at halatang hindi papayag. Hindi ako yung tipo ng tao na nangiiwan sa ere, Luther. Hindi kita iiwan dito. Napangiti si Luther kahit sa gitna ng tensyon. Matigas talagang ulo mo. Sa loob ng bodega, umiiyak si Jessa. Yakap ang tiyan, humihikbi habang nakatingala sa kisame. Diyos ko, iligtas mo pong anak ko at si Santiago. Ang mga ilaw sa vest ay kumikislap ng mas mabilis. Nakakapanginig ng laman ang mga eksenang napanood natin. Isang maling galaw, isang maling desisyon at ang buhay na pinakaingatan nila ay maaaring maglaho sa isang iglap. Kitang-kita natin ang bagsik ng kasamaan ni Lexus. Pero higit sa lahat, nakita natin ang desperadong pagmamahal ni Santiago at ang katatagan ni Jessa sa harap ng kamatayan. Bago tayo magtapos, heto ang aral para sa mga listeners. Ang tunay na katapangan ay hindi nasusukat sa lakas ng ating mga kamay, kundi sa kung paano tayo kumikilos para sa mga taong mahal natin sa gitna ng matinding takot. Minsan, ang pagsubok ay dumarating, hindi para tayo'y pasukuin, kundi para patunayan kung gaano katibay ang pundasyon ng ating pagkatao at pagmamahalan. Sa tingin nyo ba, makakaligtas pa sina Santiago at Jessa sa bitag na ito? Sinong darating para magligtas sa kanila? I-comment nyo ang inyong mga theory sa ibaba. Ako ang inyong narrator, si Miss Maria. At ito ang Summer Chance TV. Huwag kalimutang i-hit ang like button at mag-subscribe para updated kayo sa susunod na yugto. Ingat kayong lahat at hanggang sa muli.